Yamashita Treasure na naitago sa creek sa kabundukan ng Pilipinas. Tatlong recovery operation. Ituturo ko sa inyo kung saan ang lokasyon ng kayamanan ginto na itinago po ng mga Japanese Imperial Army. Kaya tutukan po ninyo, panuorin po ninyo hanggang sa huli ang video po na ito. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po ulit sa aking channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang topic ng Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic na isishare po sa inyo ay tungkol po sa mga Yamashita Treasure na nasa creek. Tatlo pong recovery operation ng Yamashita Treasure na nasa creek. Kaya tutukan po ninyo itong topic po na atin pong ibabahagi sa inyo sapagkat napakahalaga po ang malaman tungkol po dito sa mga kayamanang naitago po sa kabundukan. Ito nga ay ang Yamashita Treasure na nasa mga creek. Sana naman pong Yamashita Treasure Hunting topics ang atin pong pag-uusapan ngayon at isishare natin sa inyo. At ang napili nga natin, ito nga ay ang mga creek na isa sa posibleng pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army ng kayamanan noong Second World War. Pag sinabing creek, ito po ay ang mga dinadaluyan ng tubig, no? Pinupuntahan ng tubig para siyang maliit na sapa. Isa nga ito sa mga napili ng mga Japanese Imperial Army na paglagyan ng kanila pong naitagong kayamanan sapagkat may mga tubig at may mga bato, maraming bato na sangkap para po sa pagbuo ng mga konkretong treasure vault na kanila pong posibleng pinagbabalutan ng mga kayamanan. Alam natin na napakarami pang mga lugar sa kabundukan ng Pilipinas ang hanggang sa ngayon ay hindi pa natutuklasan yung mga pinagtataguan, pinagbabaunan ng kayamanan ng mga Hapon. Halos puno po kasi ang ating mga kabundukan ng mga tinagong sekreto, no, ng mga Japanese Imperial Army at mga Koreano noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Pag sinabing halos puno, Luzon at saka Visayas, Mindanao, halos lahat ng probinsya sa kabundukan ay ikinalat ng mga Hapon at Koreano ang kanila pong mga daladalang kayamanan na nalutpo mula sa Southeast Asia. Kabilang po itong topic na ating isishare sa inyo, itong mga creek, no, na posibleng pinagbabaunan, pinagtataguan po ng mga kayamanan. Tatlong recovery operation sa tatlong magkakaibang itsura ng creek. So yung itsura ng creek ay magkaiba po, no. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo kung ano pong mga itsura ng creek at kung saan po natin makukuha ang Yamashita Treasure. Paano tayo kumuha ng itinagong kayamanan? Kasi mauubos yung pagod natin sa kakahukay kung hindi natin alam yung atin pong ginagawa. Pagod lang ang ating aabutin. Kaya't mahalaga po na mayroon tayong idea kung saan ang kayamanan na itago. Posible kasing hindi na natin huhukayin, nandyan lang pala sa gilid ng creek, nandyan lang pala sa tapat natin, inuupo-upuan lang natin at tayo ay hukay ng hukay pa ilalim, ng ubos ng ating pagod, pera, panahon, hindi pa natin ito nakuha. So nagsayang lang tayo ng ating pong oras. So ito pong isishare natin sa inyo ay isa po
sa napakahalagang idea, recovery operation tungkol po sa mga kayamanan Yamashita Treasure na naibaon po sa mga creek. So 3 lang, kasi pag inubos natin wala na tayong ipa-vlog sa susunod, kaya't inuunti-unti natin. So 3 lang muna. So pag sinabing creek, no, ay may tubig talaga yan, no? Dinadaluyan ng tubig. Kaya itong ating topic na ibabahagi sa inyo ay isa-isahin natin, mula sa una, pangalawa, pangatlo na itsura ng creek. Ipapaliwanag natin sa inyo kung saan tayo pwedeng humukay at kumuha ng Yamashita Treasure. So unahin po natin itong isang itsura ng creek, no, na parang paliko siya, nakabaliko, parang sanggot, parang letter C, no, na nakapaliko lang siya, naka-carve. Hindi siya letter S, kundi parang letter C na nakapaikot lang, no? Diretsong paslide, na nakapaslide na creek. Kapag ganitong mga itsura ng creek, yung dinadaluyan ng tubig, no, maliit lang ang tubig, hindi malakas. Minsan may patay pa na creek kapag umulan lang, saka lang dumadaloy. So, pag nakita natin ang mga ganitong klaseng parang paliter C na paslide, no, na creek, ay nasa itaas lang ang Yamashita Treasure. Hindi na natin kailangang maghukay ng malalim. Doon po sa level ng sahig ng pinatigas ng mga Hapon, may makita tayong parang palanas, no? Parang matigas na bato na pinatigas po, na dinadaluyan ng tubig. Diyan po sa level na yan, mismong sa gitna sa dinadaluyan ng tubig, ay may malaking bato dyan na parang yung iba parang bahay kubo, no, na napakalaki, na isinama nila sa paggawa ng parang palanas na konkrito, no, na parang simento, parang bato na hindi mo maintindihan. Diyan po, pag humukay kayo dyan sa gilid, wala. Kahit magpailalim kayo, may mga sign dyan, wala. Pero dyan sa gitna, sa dinadaluyan ng tubig, ay may malaking bato dyan na parang mga bahay kubo, parang bahay kubo, nag-iisa lang, ay nasa gitna lamang ang Yamashita Treasure. Big rock, no? Big rock ito. Hindi mahalata ito kasi minsan nakapatong lang ito sa creek. Minsan naman nakabaon yung kalahating katawan. Nandoon sa loob yung ginto. Yung nakita nating sign ay square na may glitterings. Yan po ay gold bar, no? Nakabalot sa bato at nakabalot sa alkitran, posible. Yan po ang recovery operation ng creek na paslide, no, parang letter C. So kapag tayo ay maghuhukay, kapag makakita tayo ng mga ganyan na maraming sign, mga pagong, mga heart shape sa gilid, paslide yung creek, sa gitna lang sa dinadaluyan ng tubig, kung may bato kayong makikita dyan, biyakin nyo na yan, sapagkat nandyan po sa loob ang kayamanang itinago po ng mga Japanese Imperial Army. Isang clue po yan na napakahalaga tungkol po sa mga Yamashita Treasure na nasa creek. So, yung iba hukay ng hukay sapagkat nilagyan nilang araw yan, may mga araw-araw dyan na sinusundan, pero yung iba dyan ay pangpaubos ng lakas. So napakahalaga ang idea na ito na na-share natin sa inyo. So pangalawa po, no, ay ito pong para siyang yugo ng kalabaw. Parang may straight, tapos biglang may carve na letter C sa gitna, then straight na naman ulit. Parang yugo nga ng kalabaw. Parang kumbaga sa relo, may alam nyo yung sign ng ohms, yung ohms sa yung omega, yung ohms naman sa electronics,
yung parang yugo na parang baliko yung gitna, parang letter C, tapos may diretso na dugtong. Mismong sa gilid lang po, may bato kayong makikita dyan na malaki. Big rock pa rin. Nasa loob pa rin ang Yamashita Treasure. So hindi na kailangang huhukayin, no? Nakalitaw yung bato na yan eh. Malaki. Nasa gilid lang ng creek. So kapag tayo po ay walang alam, tapos may mga nakadrawing dyan ng mga triangular, mga heart shapes sa parang pinatigas na palanas na dinadaluyan ng tubig, dyan tayo naghuhukay minsan sapagkat may mga magagandang sign. Matigas pa, kaya sinadya ng mga Hapon yan para ubusin ang lakas ng mga naghuhukay. So nandyan lang pala sa gilid na sa malaking bato lang na ibalot, no? Inuupo-upuan lang ng hunters. So kailangan basagin yung bato na yon. Yung bato na yon ay may laman po na Yamashita Treasure. Sa mga ganitong klaseng kayamanan, karamihan ay diamond, no? Diamond. So precious gemstones, yung napakamahal na uri ng mga bato na kanila pong mga dala-dala. Inilagay na lang sa loob ng bato, binalot, at doon po iniwan sa may gilid lang ng creek, no? Minsan inuupuan natin, inaapakan natin. Hindi natin alam yun na pala yung Yamashita Treasure, yung atin pong inupuan at saka inapakan. So yun po yung pangalawa. So pangatlo, ito pong parang letter Y, no, na creek, no? Madalas po ito marami sa kabundukan. Pag makakita tayo ng parang letter Y na creek, yung pag umulan doon dumadaan ng tubig, may iba patay na creek na nag-letter Y. At doon sa gitna ng letter Y ay may malaking bato doon. Sa gilid lang ng may malaking bato, hindi ganong kalalim, no? Nasa tubig lang kasi siya, pinupunduhan ng tubig. Posibleng may konkreto doon na kanila pong pinaglagyan. Depende yan sa sign nating makikita, pero matigas yun, yung treasure vault na nasa gitna po ng naka-letter Y na creek. May malaking bato doon na palatandaan na sa gilid noon, no, may nakatagong sikretong kayamanan. Gold bars po yung sign na ating nakita po sa treasure recovery operation tungkol po sa mga creek na yan. So tatlong itsura ng creek. Yung isa parang pa-slide na parang letter C, no? Nandoon lang sa itaas yung bato. Minsan nakabaon lang ng kalahati yung bato na malaki, nandoon sa gitna, mismong dinadaluyan ng tubig. Pangalawa, yung parang yugo ng kalabaw, yung parang sa ohms ng electronics ang sign, yung diretso tapos may parang letter C sa gitna, yung creek, at parang diretso na naman ulit. Yun ay nasa gilid lang, no, ng parang letter C. Sa gilid lang may malaking bato, nakabalot lang sa malaking bato. At pangatlo, ito nga ay yung naka-letter Y na nasa gitna ng naka-letter Y, dyan sa gitna na nagsanga ng creek na yan na letter Y ang itsura, ay nasa gitna may malaking bato, sa gilid lang ng malaking bato. Yan ang mga digging spot at treasure area na posibleng pagkuhanan natin. So tandaan po natin yan, yung tatlo po na yan ay napakahalaga pong clue tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng karagdagang kaalaman tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting, no? Ito pong idea na ito ay nakuha natin mula po sa Yamashita Treasure Code. At kung mayroon po tayong pagkakamali, tumatanggap po tayo ng koreksyon kung tayo po ay nagkakamali, sapagkat tayo po ay tao lamang. Humihingi po tayo ng pasensya sa inyo kung mayroon po tayong nasabing hindi ka nais-nais, at tayo ay
humihikayat sa lahat po ng mga marurunong magagaling dyan na mga mas nauna sa atin sa duyan, na mga hunter, mag-comments po kayo tungkol po sa inyong nalalaman tungkol po sa mga sign na ganito para po makapagdagdag ng kaalaman sa atin pong mga kabayang Yamashita Treasure Hunter. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong ka-Treasure Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay makakahanap.